Hello, everyone! If you want to get inspiration, motivation, and hacks about life, career, and writing, this is the channel for you. I am ERR Stories, and welcome to Life Thoughts and Inspirations TV. Hello everyone! Welcome back to Life Thoughts and Inspirations TV. I am ERR Stories and hello po sa lahat. I am happy to be back. Medyo natagalan tayong gumawa ng mga tips, practical tips na vlog and public service vlogs kasi medyo na-busy tayo. Tingnan nyo naman yung ating mga pimples there. Present na present pa, 'di ba? Talagang busy kung busy, pero by God's grace nandito tayo ngayon and meron na naman tayong isang vlog. So gaya nga nung title ng ating vlog, ang vlog na ito ay practical tips kung paano ba tayo pwedeng kumita pa or magkaroon ng extra income ngayong pandemic. Akala kasi natin, 'di ba, nung una, hindi naman talaga ganito magtatagal. Pero heto na nga, and we are almost on our second year at napakarami pang mga variants ang lumalabas, and there's really uncertainty all over. And isa sa mga pinaka-challenging is talagang kung paano magkaroon ng financial resources, 'di ba? Lalo na kung breadwinner ka or malaki kayong pamilya. So paano nga ba? Tip number 1. Ayan, ito yung tip number 1 natin. Kung saan ba ako nakatingin? Hindi ko alam kung saan yung camera. Okay, so tip number 1, dapat alamin mo kung ano ang meron ka. Know what you have. Ano ba yung ibig sabihin nito na know what you have? Kapag sinabing alamin mo kung ano yung meron ka, titignan mo kung ano yung skills mo, saan ka ba magaling, ano ba yung strengths mo, ano ba yung talents mo, or kung yung iba kasi nagsasabi, wala naman akong skills, wala naman akong talents. Pero actually, hindi totoo yun dahil deep within you, meron yan. Baka hindi mo palang nadidiscover talaga. Tingnan mo kung meron ka bang mga gamit na pwede mo pang pakinabangan or gawing puhunan or instrument para pagkakitaan. So, okay, pag-isipan natin yan. Isulat mo, okay, ito, exercise, isulat mo sa isang papel, ano ba yung mga strengths or skills mo na sinasabi ng mga friends mo o mga nakakakilala sa iyo na, uy, ang galing mo dito, feeling ko, kayang-kaya mo to and all. So, kung halimbawa, ang skills or strengths or talents mo is into singing and magtatanong ka, paano ko naman yun gagamitin para kumita ng extra, 'di ba? Lalo na yung pandemic, napakarami ng paraan para gamitin ang iyong pagkanta, ang voice mo na yan para kumita. Okay, marami ngayon ang nagkakaroon ng mga virtual celebrations, virtual birthday parties, virtual wedding, virtual reunion, and all of that. I-post mo lang na pwede ka siguro maging virtual singer, diba? Why not? And avail of your services. Another way to earn, kung halimbawang ang skill or talent mo is pagkanta, is through live streaming. So, kung meron kang account sa YouTube, pwede kang actually mag-live streaming or even sa Facebook page, mag-create ka ng page mo, mag-live streaming ka. Or yung app na ginawa ng mga Pilipino for the Filipinos, yung Kumu, pwede ka ring mag-live stream doon kung saan pwede kang ring magkaroon ng extra income. Okay, ano pa? Bukod sa pagkanta, yung iba, pagsasayaw, diba? Yun yung mga talent. May mga kaibigan ako na because of the pandemic, ang ginawa nila ay nagkaroon sila ng virtual dance lessons, Zumba, and the likes. So, meron ding patok na ganon, meron ding nag-enroll sa kanilang mga classes and kinukuha yung mga services nila. Kasi nga, 'di ba, since it's pandemic, isa din sa mga demand really is to be healthy. So, pwede mo yung gawin. Halimbawa naman, hosting, yung mga birthday parties, 'di ba, na-mention ko nga kanina, pwede ka ring services mo is about that. Even kung ikaw ay may galing pa sa ibang bagay, pwede kang mag-online tutorials, or pwede ka rin namang
mag-online selling. Okay? So, paano naman to? Paano nga wala kang puhunan, 'di ba? Saan ka kukuha? Okay. Maraming mga online sellers din, ang ginagawa nila, yung mga pre-loved items nila na maganda pa naman, pero because it's pandemic now, hindi nila magamit or hindi useful at the moment for them, ang ginagawa nila ay ibinebenta nila to online. Kung gagamit ka ng Facebook, may tinatawag na Facebook Marketplace na pwede mong i-post yan. Sa Instagram, meron din po yung provision. And kahit sa mga kaibigan, PM, diba? Why not? In terms of delivery, madali na yan kasi marami na rin mga services na available gaya ng Lalamove, Grab Bike, and Mr. Speedy. Siyempre sinabi ko yung mga yan kasi mga na-try ko na yung services na yan. And so far so good, okay naman ang kanilang services. Paano kung feeling mo walang-wala ka talaga and feeling mo wala kang strength, skills, or kung ano pa mang resources? Gaya ng sinabi ko, alamin mo kung anong meron ka. So, ibig sabihin nun, hindi lang ikaw mismo sa sarili mo, pero kung magkakasama kayo bilang pamilya, it would be best na you talk together about this. Diba? Pag-usapan nyo, ano ba yung mga pwede nyong i-offer na services or items na pwede nyong ibenta na meron sa bahay nyo, na pwede nyong pagkuhanan ng extra income. Diba? So, yun ang ating tip number 1. You have to know kung ano ba ang meron ka. Ano ang meron sa'yo. Diba? Kasi, hindi mo maibibigay kung ano yung wala ka. Ngayon, yung iba sinasabi na wala silang puhunan and all of that. Pero, let's say, kung halimbawa nakakuha ka ng support from the government, diba? Ayuda, yung ayuda na tinatawag nila, may na-feature sa mga balita before na yung isang nakakuhang ayuda, isa siyang driver, at nakakuha siya ng ayuda. Ang ginawa niya, since ang skill niya is pagluluto and pag-experiment na kung ano sa kusina, is nakagawa siya ng palaman na masarap. And yun yung naging negosyo niya. Ginamit niyang puhunan yung ayuda na nakuha niya sa gobyerno. Wag nating gayahin yung iba na yun, yung mga nakuhang ayuda. May nahuli nga before na ginamit yung nakuhang ayuda sa pagsusugal. I mean, there's no easy way out talaga to really earn. Siguro yung iba pinapalad na madoble kung ano yung meron silang pera because of yun nga yung pagsusugal. Pero it's not applicable to everyone. And it's still best na talagang pagtuunan mo ng pansin, pagbigyan mo ng kalakasan, ng time, ng oras, yung bagay na yung sisimulan. So, yan yung tip number 1 natin. Grabe, ang dami ko nang sinabi. Okay, tip number 2. Ano yung tip number 2? Bukod sa dapat alam mo kung anong meron ka, dapat alam mo rin kung sino-sino ang network mo or ang mga connections mo. Okay? Hindi naman to yung sasabihin mo na you're using your friends or your relatives or anyone else or gagamitin mo sila. Hindi yon. Ang ibig sabihin nito, kung halimbawa, kanina diba nakita na natin yung mga services na pwede mong gawin kung meron kang skills na gano'n. Then you offer first your services to these people because of course you have established already the relationship with them. Yung trust nandun eh. And for sure, ikaw, you don't want to ruin that trust or that relationship you have established with your family, relatives, and friends, diba? So, kung halimbawa, magaling ka mag-host, why not offer your hosting services sa mga companies who might be needing this, diba? Kung meron ka mga kakilala na iba't ibang company, syempre, mga kaibigan mo nagtatrabaho yun sa iba't ibang company, then why not prepare a proposal and give it to them? So, yun yung tinatawag na know who are your connections or know your network. Okay. And kung halimbawa, magbebenta ka naman, especially, kunwari, mga collectible items, or let's say, meron kang kaibigan na gustong-gusto din yung, meron kayong bias, diba? Tas, gustong-gusto nyo yung isang band na to, isang K-pop na to, and at this point, kailangan mo talaga ng pera,
you can, why not sell that item to that friend of yours na pareho kayo ng interest. So, that's tip number 2. Tip number 3 naman is, dapat alamin mo yung platform na pwede mong gamitin. Okay, I would suggest personally na kung saan ka mas komportable, kung saan ka mas gamay mo na, yun ang unahin mong i-master na gawin. Okay, so kung halimbawa, more into Facebook ka, pwede mong gamitin ang Facebook bilang platform mo para i-promote ang yung mga services. I-promote kung ano yung meron ka na pwedeng i-offer mo. Diba? And focus on that. Focus on knowing the pasikot-sikot. Yan. Ayaw lumabas ng salita. Yung pasikot-sikot doon sa platform na gusto mong gamitin. Diba? So, yan. That's tip number 3 na yan, diba? Tip number 3. Okay. So, tip number 4 naman is, ito is more on within you. Diba? Dapat magkaroon ka ng kalakasan at tibay ng loob. Tapang na harapin kung anong sitwasyon na meron ka ngayon. Diba? Hindi naman natin sinasabi na you earn from yung mga bagay na makakasakit sa'yo or makakasama sa'yo or labag sa batas. Pero ang ibig nating sabihin dito is, you have to trust yourself. You have to believe that you can do something about the situation. Okay yon, tanggapin mo na, kung halimbawa, you've lost a certain work, diba? Yung iba naka-reduce work hours until now. Okay? Wag ka na masyadong malungkot. I mean, nakakalungkot talaga yon. Pero, after mong malungkot, after mong umiyak, after mong masaktan, dapat you have to bounce back. Diba? Kasi kung mananatili ka doon sa sitwasyon na yon, and you will not help yourself, then no one else will help you. I mean, people will be there to help you, encourage you, push you. But at the end of the day, if the body doesn't like, kung ikaw mismo, yung katawan mo, yung sarili mo, ayaw mo, then that would really be a challenge. And tip number 5, okay, nandito na tayo sa tip number 5. Always, okay, kung gusto mo talaga na magkaroon ng resources, ng financial resources at this time in your life, guys, actually ito nga dapat yung unang-unang tip eh. You have to trust in the Lord. You pray about it. Napakarami ng mga bagay sa mundong ito na hindi natin maintindihan. But we know that the Lord has a bigger plan for all of these things. Sa lahat ng mga bagay na ito na nangyayari sa buhay natin. We have to trust in the Lord. Siya pa rin eh. Siya pa rin ang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kasiyahan, at ng wisdom kung ano ba yung pwede natin gawin, kung ano pa ba yung magagawa natin. 'Di ba? I remember, bago tong mag-pandemic na to, that was March 2020, I think 2 weeks or 3 weeks before the birthday celebration of my father, we decided to surprise him with a new laptop. Okay? Na pinag-ipunan talaga. I mean, meron kami noon, pero hindi siya ganun kabilis. So, sabi namin, it's time na bilhan ng bago para pang surprise with all the sacrifices din, diba? And the love and passion, and to show appreciation. And yung birthday niya is March 23. Pero sabi namin, mas maaga, parang first week of March pa lang binili na namin yon. Nung una, ang plan talaga is a day before the birthday. Para, di ba, nandun yung excitement talaga na, hey, surprise, ganyan. Pero binili na namin. Parang, may nagsasabi sa amin na, bilhin nyo na. And it turned out, guys, na parang 3 or 4 days after, nag-declared ng lockdown. And kung iisipin mo, that laptop kasi, since my father is a coach, the plan is, para madadala niya yun kung saan man siya magko-coaching and all.
So, kung titignan mo, parang may purpose pa ba? May use pa ba yung laptop na yun kung wala ng face-to-face classes? And by the grace of God, this laptop is now instrumental to the online classes na ginagawa niya. At nagtuturo pa rin siya ng chess sa mga bata. And this time, hindi lang dito sa Philippines, kundi all over the world. And isa yun talaga sa binabalik-balikan ko na nagpapatunay kung gaano ka buti ng Panginoon, diba? Sa kabila ng lahat ng ito. Yung iba, they would put blame on the Lord. Ayan, may balot daw. Gusto nyo ba ng balot, guys? Kasi, bakit hinahayaan niyang mangyari mga bagay na to? We don't know. The Lord has a bigger purpose for everything that happens. Pero sabi nga dito sa Matthew chapter 6, verse 26, it says here, "Look at the birds. They do not plant seeds, gather a harvest, and put it in barns. Yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth much more than birds? Can any of you live a bit longer by worrying about it?" So, napakaganda, di ba? Napakagandang reminder sa atin. Ang sabi nga, in this trying time, the more that we should get closer to the Lord because He has a bigger reason for all of these things. Ayan. So, balikan natin ang ating mga tips kasi medyo napahaba na ang ating kadaldalan na naman, diba? So, tip number 1, you have to know paano ka kumita ng extra this pandemic. Tip number 1, you have to know kung ano ang meron ka. Ang skills, strengths, talents, kakayahan mo, alamin mo yan. At lahat ng mga bagay na pwede mo mabenta, 'di ba? Na nasa bahay mo lang, hindi mo nakakailanganin pang magbumili pa ulit, 'di ba? Tip number 2, you have to know who are your connections, your network. Tip number 3, you have to understand the pasikot-sikot of the platform that you will be using. Tip number 4, you have to trust in yourself. And tip number 5, okay? You have to have faith in the Lord and really understand that God has a bigger purpose for everything and anything that happens under the sun. Yan. Shout out sa lahating mga kaibigan, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating live stream. Si Jem Bonicelli, si Ate Christy, si Melody, sino ba? Si Angie, si Nikki, Coach F, si Blair's TV, Judith, Miss Judith, and marami pang iba. Kung gusto nyong ma-shout out, comment lang kayo. Syempre si Hazel pala, shout out din. So, kung gusto nyo ma-shout out, comment lang kayo sa ating comment section. At kung meron pa kayong gustong topic na i-discuss natin, please let us know. Let me know, and we'll talk about it. Bye everyone. See you again sa ating next vlog. God bless you. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye! Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe, like, and share to your friends. And yes, always remember Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Bye-bye!